Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB. Ito ang DZLB News. Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin ibabalitaan natin. Ngayon po ay Biyernes, ika-21 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Sa ulo ng mga balita. Lokal na pamahalaan ng Bae, Laguna nagsagawa ng public hearing sa panukalang regulasyon sa mga e-jeep, pagpapatigil ng operasyon ng UPLB, UPRHS Jubileeville e-jeep itinanggi ng lokal na pamahalaan. Tayabas City Government nilinaw na wala pa itong pinahihintulutang pagpapatayo ng windmill sa bundok Banahaw. Dredging sa ilog dyan po sa lungsod ng Binyan sinimulan na. Walkout sa UPLB muling isasagawa ngayong araw. Makabata Helpline sa lalawigan ng Laguna mas pinalalawig at pinagtitibay. Inflation rate sa rehiyon ng Calabarzon umabot sa 2.5% nito pong Oktubre. Ika-6 na thesis consultation event ng lungsod ng Binyan gaganapin ngayong gabi. At sa ating police report, isang pulis patay matapos bumangga ang patrol car sa Welcome Arch ng bayan ng Pagsanhan, Laguna. Ang inyo pong tagapagbalita ngayong tanghali, ako po si LB1 Gian Garma. At ngayon, sa detalye ng mga balitang atin, nangunguna po ngayon sa ating newscast ang isang mahalagang usapin tungkol sa pampublikong transportasyon sa bayan ng Bae, Laguna. Nagsagawa po ang lokal na pamahalaan ng Bae ng public hearing tungkol sa kanilang panukalang regulasyon sa operasyon ng e-jeep na bumibiyahe sa rutang UPLB, UP Rural High School at Jubileeville. Pinabulaanan din ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bae ang kumakalat na balita na ipatitigil umano ang biyahe ng naturang e-jeep. Balitang atin hatid ni Roy Mojado. DZLB News Report. Gian hindi ipapatigil, ire-regulate lang. Yan ang paglilinaw ng lokal na pamahalaan ng Bae sa isinagawang public hearing nitong Miyerkules tungkol sa kanilang panukalang regulasyon sa e-jeep na bumabiyahe sa rutang UP Los Baños patungong UP Rural High School at Jubileeville sa Barangay Masaya sa Bae. To clarify po, dahil po may prangkisa po yan dahil national, wala naman po kami kapangyarihan. Naitigil po ito, i-regulate lang po natin sila. Halos isang taon matapos unang bumiyahe ang mga e-jeep sa nasabing ruta, naghain ang LGU ng Bae ng isang panukalang ordinansa upang i-regulate ang operasyon ng mga naturang pampublikong sasakyan. Ayon sa Transportation Committee Chairman ng Bae at Principal Author ng proposed ordinance na si Konsehal Romel Ilagan, layo nilang tiyakin ang seguridad ng mga pasahero. Kaugnay na rin dito ang pagsasaalang-alang sa epekto ng e-jeep operations sa mga tricycle drivers na namamasada sa konektadong ruta. Actually, nagkaroon kami ng pagpupulong ng ating MTFRB Head OICC Engineer Dean Carson. So, sinuggest niya na magkaroon ng isang ordinance for the regulation of the operation ng electric public utility jeepney. So, ang TODA naman, so may mga concerns din sila na gustong iparating at ipaabot. Daing ng mga Tricycle Operators and Drivers Association so TODA ang agawan sa pasahero at pagbaba ng kanilang kita. Patas na regulasyon ang kanilang panawagan. Una kami namamasada rin lang dito lang namin kinukuha yung aming hanap buhay, yung mga pag-aaral namin mga. Tapos mangyayari bigla kung may dumating na ganyan na hindi naman po rin namin alam na magkakaroon ng ganyang pangyayari. Kasi ang nangyayari, lahat ng pasahero nagagalan na nila. Kaya kami halos wala nang maisa. Ang sa amin naman, maging fair nga lang sana. Kasama sa panukalang ordinansa ang pagpapatupad ng mga safety standards tulad ng pagbabawal sa overloading, pagtatayo ng charging stations, at pagre-require ng mayor's permit at inspection certificate na may kaukulang fees. Kabilang din dito ang pagtatakda ng terminal at ng mga loading and unloading areas katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB.
Kaugnay ng usaping ito, nabahala nitong linggo ang ilang mga pasahero, partikular na ang mga estudyante at homeowners ng Jubileeville matapos kumalat ang balitang hanggang Institute of Plant Breeding o IPB Road na lang ang magiging ruta umano ng Egypt at hindi nadadaan ng UP Rural High School at Barangay Masaya. Pinabulaanan din ito ng LGU, ngunit ang ilang mga commuter may mga alalahanin pa rin. Bakit hindi pwedeng parating sa Egypt para sumakay siya, para pumunta ng terminal? So bakit pinapabawalan ng Egypt na huwag lang sumisakay? Kasi nagagalit daw po ang mga TODA. So bilang senior citizen, yung taga San Luis Road, ay kailangan pa siyang umakila ng tricycle. Kasi nag-try daw po siyang pumano ng tricycle, ay puro kabayan. Puro kabayan, yung mga sakay. So ang tagal daw niya, malilate din sa pupuntahan niya. So hindi siya pwede sumakay ng Egypt, dahil bawal nga daw po. So paano po yun? Kailangan niya maglakad, senior. Habang nirerepaso pa ng LGU ang legalidad ng ruta, pag-uusapan sa susunod na pagpupulong ang eksaktong loading at unloading areas para sa mga pasahero. Samantala, kinumpirma rin ng LTFRB Region 4A na hindi aalisin ang prangkisa ng Egypt operators na samahan ng nagkakaisang drivers at operators ng Los Baños Transport Service and Multipurpose Cooperative o SNODLOB at mananatili ang kanilang provisional authority. Hindi po dapat mabahala yung mga pasahero natin na sumasakay po sa ruta ng SNODLOB dahil unang-una wala naman po silang nilalabag sa kanilang prangkisa. Sa ngayon po, kung meron naman pong ipopropose ang LGU po ng Bae Laguna para naman po doon sa mga magiging designated stops para doon sa loading and unloading, para yun po ay para mas maisaayos yung sistema ng ating mga PUJ. Kinumpirma rin ng LTFRB na 3 lang ang Egypt ng SNODLOB na may provisional authority na pwedeng bumiyahe hanggang Jubileeville, habang ang 2 pang unit nito ay para lang sa rutang UPLB Loop o sa loob lang ng campus maaaring bumiyahe. Ayon sa LTFRB, isa sa mga naging batayan sa pag-aproba ng ruta ay ang Commuter Demand Survey na isinagawa ng UPLB katuwang ang ahensya. Dagdag pa nila, ang LTFRB Central Office ang nag-evaluate at nag-aproba ng ruta na dapat ay naaayon sa Local Public Transport Route Plan ng probinsya ng Laguna na sumasaklaw sa mga bayan ng Los Baños at Bae. Para naman sa miyembro ng Jubileeville Homeowners Association na si John Pascual, naging maayos ang pagdinig dahil kapwa narinig ang mga panig ng TODA, SNODLOB at ng mga pasahero. Aniya malaki ang papel ng Egypt lalo na sa mga estudyanteng kailangan ng mura at direktang sakay papunta at pauwi ng paaralan. Both side naman ay medyo transparency naman yung naging nila, yung side nila lalo na dito sa LGU. Parehas naman nilang tinitignan Oo, yung pangangailangan at yung side din naman ng mga TODA na talaga ang sa pagkaunawa ko, gusto nilang talagang patigil. Pero, siyempre, nananaig pa rin yung sa karamihan. Kasi may mga parents talaga na nahihirapan kapag nagtatlong sakay. Hindi na mabalikan yun. Malaki ang magagastos. Napalaking tulong talaga ng SNODLOB sa mga mananakay na manggagaling ng Jubileeville sa ibang lugar pa, going to UP. Ito si Roy Mojado, DZLB News. Maraming salamat Roy sa iyong ulat. Samantala sa iba pa nating mga balita. Walang pinayagang pagpapatayo ng windmill sa Mount Banahaw sa lungsod ng Tayabas City, Quezon. Yan ang nilinaw ng pamahalaang panlunsod ng Tayabas sa magkakasunod na mga pahayag ngayong linggo. Sa isang pahayag na inilabas nitong Lunes, nilinaw ng city government na ang natanggap pa lamang nila ay isang aplikasyon mula sa Calavite Passage Wind Power Corporation para sa locational clearance. Ang locational clearance application na ito ay para sa pagpapatayo ng isang 120-meter meteorological mast. Ang mast na ito ay sumusukat sa lakas ng hangin sa isang lugar. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng zoning administrator at ng City Planning and Development Office.
Iniakyat naman ng aplikante ng locational clearance ang kanilang apila sa Local Zoning Board of Appeals. Ayon sa pamahalaang panlunsod, kung sakaling aprubahan ang naturang apila, hindi po agad ibig sabihin ito na pumapayag na ang lungsod na magpatayo ng windmill project. Hinikayat naman ng city government ang mga mamamayan nito na panghawakan ang pahayag ng alkalde ng lungsod na si Mayor Anthony Lim na dadaan sa masusing konsultasyon at pag-aaral ang anumang energy project kasama ang iba't ibang mga grupo at organisasyon sa lungsod. Samantala, sa isa pang bukod na Facebook post mula sa City Information and Community Relations Office, binigyang diin ni Mayor Lim na hindi umano siya papayag na magtayo ng wind turbine o windmill project sa Mount Manahaw at sa mga lugar na sakop ng laylayan ng naturang bundok. Yan ang iginiit ni Mayor Lim sa pagbisita ng mga environmental advocates na sina Ben Francia at Jay Lim sa lungsod nito naman pong Martes. Balitang kalikasan pa rin, sinimulan na ng San Miguel Corporation ang dredging sa ilog na nasa bahagi ng barangay Malaban sa Biñan City, Laguna. Personal na binisita ni Governor Sol Aragones ang mga lugar kung saan isinasagawa ang dredging operations. Sa naturang mga operasyon, hinuhukay ng mga backhoe ang mga dumi sa ilalim ng ilog. Bago po nito, binisita na rin ni Governor Aragones ang dredging operations sa lungsod ng San Pedro. Hanggang ngayon, nagtitiis sa baha ang mga residente ng Barangay Malaban at Barangay de la Paz sa lungsod matapos ang pananalasa ng mga bagyo at mga pag-ulan. Matatandaang nagpirmahan kamakailan ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna at San Miguel Corporation ng Memorandum of Agreement o MOA para sa dredging operations sa iba't ibang mga anyong tubig sa lalawigan para matugunan ang pagbaha. Balitang pang-campus, muling magsasagawa ng walkout ang mga mag-aaral at empleyado ng Universidad ng Pilipinas Los Baños ngayong araw. Ayon sa UP Action Los Baños, ang bagong walkout na ito ay bahagi ng National Day of Walkout Against Corruption ngayong araw din po. Magsisimula ang palatuntunan para sa naturang walkout mamayang 2:00 ng hapon sa Humanities Steps o sa hagdan ng Malayang Kamalayan. Uusad naman ang naturang kilos protesta sa Carabao Park at sa junction ng bayan ng Los Baños mamaya. Ayon sa UP Action Network, muli nilang patatambulin ang kanilang mga panawagan upang masawata ang korupsyon, kondenahin ang pagtatapyas ng budget para sa mga batayang serbisyong panlipunan at pagpuna sa disaster response na hindi na ayon sa mga datos at mga pamantayan sa agham. Matatandaan nito pong Setyembre 19 ay nagsagawa ng malawakang walkout ang mga mag-aaral, guro, reps at kawani ng pamantasan kaugnay pa rin sa malawakang korupsyon sa bansa sa gitna ng mga kontrobersya kaugnay sa flood control projects. Tanggap po tayo ng isang ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Makabata Helpline mas pinalalawig at pinagtitibay dito po sa lalawigan ng Laguna. Balitang atin hatid ni Nix Brosas. DZLB News Report. Patuloy na pinapabuti ng Provincial Children's Federation o PCF Laguna ang Makabata Helpline 1383 laban sa mga kaso ng pang-aabuso sa kabataan. At bilang bahagi ng ika-33 taong pagdiriwang ng National Children's Month na may temang usaek at sisaing wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban, binibigyang diin ng PCF Laguna ang pagpapalawig ng Makabata Helpline bilang isang mahalagang hakbang para mapangalagaan at maprotektahan ang mga kabataang Lagunense sa gitna ng laganap na online sexual abuse and exploitation of children o usaek. Kaakibat nito ay ang mas komprehensibong mga approach tulad ng real-time monitoring ng trained child protection officers sa mga report, mas pinabuting dokumentasyon ng mga kaso at mas pinabilis na pakikipag-ugnayan ng mga ito sa local social workers, barangay officials, law enforcement at medical responders. Pinagtitibay din ang data privacy ng mga bata at informant habang mas pinalalawig pa ang access sa helpline sa pamamagitan ng multi-platform reporting system. Hinihimok ng PCF ang mga Lagunense na maging mapagmatyag
at aktibo pagdating sa pagprotekta sa mga bata. Kalakip nito ay hinihikayat din ang agarang pagre-report ng mga kaso sa pamamagitan ng Makabata Helpline 1383. Ito si Nix Brosas, DZLB News. Maraming salamat, Nick, sa iyong ulat. Susunod sa DZLB News. Inflation rate sa rehiyon ng Calabarzon umabot sa 2.5% nito pong buwan ng Oktubre. Ika-6 na thesis consultation event ng lungsod ng Biñan gaganapin ngayong gabi. At sa ating pong police report, isang pulis patay matapos bumangga ang patrol car sa Welcome Arch ng bayan ng Pagsanhan, Laguna. Maraming pang balitang atin ibabalita natin sa pagbabalik ng DZLB News.
At muli pong nagbabalik ang DZLB News na inyong paripong sabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube Live at on demand sa Spotify. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga balitang atin. Bahagyang bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa rehiyon ng Calabarzon nitong nakaraang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Calabarzon, nakapagtala ang rehiyon ng 2.5% na inflation rate para sa buwan ng Oktubre. Tumaas ito ng 0.1 percentage point mula sa 2.4% na naiulat noong Setyembre 2025. Mas mataas din ito ng 0.3 percentage points mula sa 2.2% na naitala noong Oktubre 2024. Ang mabilis na pagtaas ng presyo sa pabahay, tubig, kuryente at gasolina ang may malaking ambag sa pagbilis ng inflation sa rehiyon nitong Oktubre. Nasa 3% ang naitalang inflation rate sa naturang sektor. Naitala rin ng PSA Calabarzon na bumaba ang presyo ng bigas at mga prutas. Nakapagtala ng negative 13.4% inflation rate sa bigas habang negative 5.3% naman sa mga prutas. Ngunit bumilis ang pagtaas ng presyo ng mais sa 13.5%, isda at iba pang seafood sa 7.8% at asukal, confectionery and desserts sa 0.6%. Ang purchasing power of the peso naman sa rehiyon ng Calabarzon nitong nakaraang buwan ay nasa 77 centavos, 77 sentimo base sa 2018 base value ng PSA. Narito na po ang sigwada ng mga pag-uulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Para sa mga nag-thesis sa lungsod ng Binyan, pakinggan ninyo itong susunod nating balita. Ika-6 na thesis consultation event ng lungsod ng Binyan gaganapin ngayong gabi na po iyan. Balita ang atin natin ni LB Once, Dave Marcelo. DZLB News Report. Yan, muling bubuksan ng lungsod ng Binyan sa Laguna ngayong araw, Nobyembre 21, ang kanilang taunang tulong para sa mga batang mananaliksik. Itatampok sa ika-6 na Binyan Thesis Night Research Paper Consultation Program ang mga propesor at eksperto upang magbigay ng tulong sa mga mag-aaral na ginagawa ang kanilang mga thesis sa iba't ibang bahagi ng pagsulat nito. Maaaring magpakonsulta ang mga mananaliksik sa larangan ng agham panlipunan, humanidades, pagninegosyo at pamamahala, edukasyon, pati ang sining at disenyo. Gaganapin ang naturang thesis night sa Sentrong Pangkultura ng Binyan sa Barangay Poblasyon mula alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ngayong araw. Ang taunang programa ay pinangungunahan ng Binyan City Culture, History, Arts and Tourism Office sa pakikipagtulungan sa City Gender and Development Office, Librarians Association of Binyan at Rotaract Club of Babaylan Binyan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Library and Information Services Month ngayong buwan ng Nobyembre. Ito ang nagtitisis din na si LB Once, Dave Marcelo, DZLB News. Maraming salamat sa nag-thesis na LB Once, Dave, sa iyong ulat. Sa atin naman pong police report. Isang pulis ang patay matapos bumangga ang lulan niyang patrol car sa Welcome Arch sa bayan ng Pagsanhan, Laguna. Balita natin ni Ben Hernandez. DZLB News Report. Isang pulis ang patay habang sugatan naman ng mga kasamahan at ang isang inmate matapos bumangga ang patrol car sa Batong Arko ng Pagsanhan nitong Lunes, ika-16 ng Nobyembre. Nasawi sa naturang insidente si Police Staff Sergeant Aldwin Hamilla ng Pagsanhan Municipal Police Station. Kabilang naman sa mga nasaktan sina Police Patrolman John Erwin Velarde, Patrolman Rustom Pasilona at ang inmate na dapat ay dadalhin sa presinto. Dinala sila sa isang ospital sa Santa Cruz habang binawian naman ng buhay habang ginagamot sa Uson General Hospital si Staff Sergeant Hamilla. Ayon sa investigasyon, ang patrol car na minamaneho ni Hamilla ay pabalik na ng istasyon ng may motorsiklong umuko pa sa kanilang linya. Napakabig umano si Hamilla pakaliwa para maiwasan ng motor ngunit nabangga nito ang arko. Patuloy pa rin ang investigasyon tungkol sa nasabing insidente. Sa isang Facebook post,
Nagparating na rin ng pakikiramay ang Pagsanhan Municipal Police Station sa mga naulila ni Staff Sergeant Hamilya. Ito si Ben Hernandez, DZLB News. Maraming salamat, Ben, sa iyong ulat. Mga kaibigan, narito naman ang inyong aabangan mamaya sa Galing UPLB. Classmate, ramdam mo na ba ang pagtatapos ng SEM? Halina't makitambay at huminga muna dahil pag-uusapan natin ang bagong likhang opisina sa ating pamantasan, ang Vice Chancellor o Office of the Vice Chancellor for Innovation and Enterprise Management. I-update din namin kayo sa mga pangyayari sa unang araw ng Alumni Relations Committee Convention na ginanap ngayon sa UP Visayas. At syempre, hatid din namin ang mga mahalagang balita sa ating universidad sa nagdaang linggo. Pa-attendance check na sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at kawani ng UP Las Baños. Samahan si classmate RJ Galang sa Galing UPLB Live mamayang alas 3 ng hapon. Mapapanood, mapapakinggan at masusubaybayan ninyo ng Yan. Sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB. Narito naman po ang inyong aabangan mamaya rin sa Leader Ka-K. Ready ka na ba, Nakshi? Sa pagdiriwang ng World Children's Day 2025, tuklasin natin kung paano nagiging makabuluhan ang papel ng kabataan sa paghubog ng isang makatarungan at ligtas na mundo. Kasama sina Miss Christine Marie Reyes, lecturer mula sa Department of Human and Family Development Studies ng UP Los Baños College of Human Ecology, at iRead Program 2026 Activity Head Mark Lawrence Mendoza, palalalimin natin ang pag-unawa sa mga magagawa ng kabataan sa pagsulong ng karapatan ng bawat bata. Samahan sina Joe Alcoriza at Kayla Balatbat mamayang alas 7 ng gabi sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, para sa episode 187 ng Leader Ka-K. Meron pa po tayong isang mahalagang anunsyo mula sa ating himpilan. Level up your leadership skills for free. Radyo DZLB, in partnership with UP Students of Destiny and DMI Los Baños, invites you to Lions Roar, Leadership Lessons from Singapore, a special learning event featuring renowned Singaporean leader Dr. Paul Chu. This will happen on November 23, 2025, Sunday, 2 to 4 p.m. at the Nicolas P. Lansigan Auditorium. That's the CFNR Auditorium here in the University of the Philippines, Los Baños. Discover the leadership principles that helped transform Singapore into a global model of excellence. Dr. Chu, known for his contributions to organizational development, governance, and nation building across Asia, will share practical and inspiring insights tailored to the Philippine context. This free seminar welcomes student leaders, public servants, business owners, church leaders, and community movers. This free seminar welcomes student leaders, public servants, business owners, church leaders, and community movers. Interested community members may register at bit.ly/the_lions_roar. Again, bit.ly/the_lions_roar. Don't miss this your opportunity to learn from one of Asia's most respected leadership voices. See you there! Again, this event is organized by Radyo DZLB, of course in cooperation or in partnership with UP Students of Destiny and DMI Los Baños. And for our Christmas countdown, it's 34 days to go before Christmas. Naging English din. 34 na araw na lamang po. Abay! Mantaking yon. Pasko na.
At yan ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News ngayong araw ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Mula sa bulwagang pambalita ng Radyo DZLB, ako po si Gian Garma. Maaari po ninyong muling mapakinggan ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify at sa inyong paboritong podcast app. Sundan ang DZLB News sa facebook.com/RadyoDZLB at sa twitter.com/RadyoDZLB1116 para sa iba pang mga balita. Kung meron po kayong mga news tips, media advisories, mga panawagan at mga anunsyong pambayan, maaari po kayo mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po kaming maghahatid ng mga balita mula sa inyong pamayanan para sa pag-unlad ng bayan sa Lunes, alas 12 na tanghali. Magandang araw po sa ating lahat, Pilipinas, Calabarzon, Padayon. Happy weekend po sa ating lahat.